Ito yung old na talong natin kapamilya at yan mga yan ni-regrow lang po natin. Last year pa po yung mga pananim nating mga talong na to at yung mga lumang sanga po niya kapamilya. Tinanggal po natin at ayan pinutol po natin yung mga ibang sanga nila at ayan na po sila. Nagpanibago na po nung mga dahon at mga kanyang sanga kasi ayan tinan nyo po may mga pabulaklak na rin po siya, ready na pong mamulaklak yung ating mga pinutol na sanga niya. At kung nakikita nyo marai-rai na rin po yung kanyang mga bulaklak na lumalabas, lalo na po ngayon naulanan na po sila at syempre ayan ready na po silang mamulaklak. Kaya ayan yung ating mga talong na ni-regrow dati, mga luma na ito mga kapamilya, pero tingnan nyo yung mga dahon po niya nagpanibago na po at dito po tinanggalan natin yung mga tuyo saka yung mga ibang sanga niya na natuyo na rin, kaya ayan naputol yung ibang mga sanga niya, kaya ayan bago na yung mga dahon at ready na po silang mamunga. Kaya ayan po yung ating mga talong kapamilya, ready na po silang mamunga at maganda-ganda na itsura nila ngayon. Flex ko lang kapamilya yung ating mga pananim dito sa ating garden at ayan yung talbos ng ating kamote at yung nasa pader naman yung ating siling panigang at syempre may bell pepper po tayo at syempre yung ating mga talong at yung bagong tanim natin na pechay sa ating mga timba at ayan po yung ating mga naitanim na. Ito po yung talbos ng ating mga kamote at ngayon mag-harvest po tayo ng talbos ng ating kamote para manibago po sila. Magsanga po sila ng panibago. Kaya ayan kapamilya, tatalbusan muna natin para kumapal yung sanga ng ating mga talbos na yung mga ating kamuting na itanim at talbusan na natin. Kaya ayan kapamilya, tanggalan muna natin sila ng talbos at yung mga mahabang sanga ay tatanim din ulit natin, puputulin natin para maitanim ulit natin. Kasi pararamihin natin yan para sa susunod marami-rami po tayong maitanim na kamote. Ayan kapamilya, yan po yung ating mga kamote at yan tinan nyo napakabilis, pwede na nating ihalo sa ating sinigang na isda yung talbos ng ating kamote. Kaya maganda po talaga kahit nasa paso lang pwede po tayong magtanim. Kaya ayan yung ating mga kamote, tinanim natin dyan para hindi masayang. Kaya maganda po pag may mga pananim po tayo kagaya niyan, magluluto tayo ng isda. Hindi na natin kailangan bumili ng mga talbos at meron kasi tayong naitanim dito. At tinan nyo kapamilya, napakagaganda po ng talbos ng ating mga kamote kasi nga bagong talbos lang yan, umusbong dun sa ating mga bunga na naitanim. Kaya ayan, maganda-ganda yung mga talbos nila. Tatanggalin muna natin yung mga talbos nila para kumapal yung mga tanim nating kamote para maparami natin yan. Kasi sa susunod, mas marami tayong itatanim pag naparami natin itong ating kamote. Dalawang klase po yung variety po nito, isang puti saka isang ubi yung ating naitanim na kamote. Kaya maganda-ganda po pagka may mga ganyan tayong pananim. At ito po yung ating ubi na variety mga kapamilya, yung violet po yung kanyang tangkay. At masarap din po yan kapamilya. Panglagay natin sa ating isisigang na isda mamaya at yan ready na naman yung ating mga gulay. Na-harvest lang muna natin at magtatanim tayo ng mga ibang sanga niya kasi medyo mahahaba na. It's garden time. Ayan po, magtatanim po tayo ng pechay natin. Pero ang pagtatanim po natin mga kapamilya dito po sa ating mga paso ng ating, ayan, yung ating talong. Dito po natin ilalagay. Kasi yun namang mga pechay mga kapamilya, hindi po yan tumataas ng sobrang taas. Kaya ayan, pwede natin siyang i-intercrop dito sa ating mga puno ng ating mga talong. Kaya ayan, binubudbud na natin yung ating seeds ng ating pechay kasi sayang tong ating pechay nung nakaraan pa to at tingnan natin kung magiging okay pa para yung mga yan hindi masayang, kaya tatamnan natin, pero tinatabunan natin ng konti para hindi sila matangay ng tubig pagka nagdidilig tayo. Kaya ayan kapamilya, yan po yung ginagawa natin kasi sayang din naman pagka hindi natin natamnan yung space ng ating mga timba na pinagtamnan ng ating mga talong. Kasi yan naman mapapakinabangan. 1 month lang for harvest na po yung ating pechay kung magiging okay po sila dyan sa ating mga timba na pinagtamnan. Ayan po mga kapamilya, yan po yung mga tinamnan natin. Lahat po yan, mga 10 yata na timba yan o di po ba marami-rami din po yan kung magiging okay po yung mga itinanim natin. Kaya
mindset lang ba mga kapamilya, at yan sayang yung space, kaya dyan na natin nilagay yung ating mga pechay, at yan mapapakinabangan natin pagka magsilaki na yung ating mga itinanim dyan. At yan pagka nagluluto tayo, andyan lang sa ating garden, kaya ayan, double purpose po yung ginawa natin. May tanim ka ng talong, may tanim ka pang pechay dito sa ating mga timba. Kaya ayan po yung ating mga pananim kapamilya, ayan yung ginagawa natin, at susunod naman magi-intercrop pa rin tayo dun sa ibang mga timba natin ng iba pang pananim. Kaya ayan, titingnan natin kung ano pa yung mailalagay